March 1, 2021 ay isang tawag ang natanggap ng kapulisan ng Davao tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa masukal na bahagi ng Ladislawa Village, Barangay Buhangin, proper, Davao City. Ang pantalon nito ay nakalihis. Base sa autopsy result na isinagawa ng forensic investigators ay napag-alaman na ang babae ay namatay dahil sa malaking sugat na natamo nito sa kanyang ulo, na sanhi ng pagkakahampas ng matigas na bagay. Maliban dito, ay nakitaan din nila ito ng mga sinyales na ang babae ay biktima ng panggagahasa. Pero sino ang biktima at bakit nito sinapit ang kalunos-lunos na kamatayan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang biktima ay kinilalang ang 47 years old na Avon Cosmetic Manager na si Christine Sunga Cruz, residente ng NCC Village, Buhangin sa parehong bayan. Na-recover sa crime scene ng cellphone ng biktima at ang wala ng laman nitong wallet. Na-recover din doon ang bato na may bahid pa ng dugo na siyang hinihinalang ginamit ng suspect na murder weapon. Ayon sa asawa ni Christine noong February 28, 2021, ng bandang alas 4 ng hapon, ay nagpaalam sa kanyang asawa na magtutungo sa San Pedro Village, Buhangin para ipa-repair ang damit nito. Subalit mula noon na hindi na ito umuwi ng kanilang bahay. Hanggang sa matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan kinabukasan sa madamong bahagi ng lugar sa likod ng McDonald sa Ladislawa Village. Ang lugar kung saan natagpuan si Christine ay 150 meters lamang ang layo sa kanilang tinitirhan. Naglabas ng pahayag ang noon ay mayor ng Davao na si dating Mayor Sara Duterte Carpio na magbibigay ito ng 300,000 pesos na reward money sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Christine. Sa ginawang follow-up investigation ng mga pulis, ay ginagawa nilang makakuha ng mga CCTV footages sa lugar kung saan ay nakuhaan ng isang lalaki na huling kasama ng biktima. Maliban dito, ay may isang testigo ang lumapit sa kanilang tanggapan at nagbigay ng salaysay tungkol sa pagkakakilanlan ng may sala. Ang lalaki ay nakilala gamit ang cartographic sketch sa pakikipagtulungan ng witness. Ayon sa nakapanayam nilang isa sa mga testigo, nang matapos ang ginawang pagpatay sa biktima, ay nagtungo ang suspect sa simbahan para mangumpisal. Subalit wala sa simbahan ang pari. Sa halip ay kinonsulta nito sa pangyayari ang isang madre na nagsisilbi sa simbahan. Pinayuhan siya nito na sumuko, subalit hindi ito sumuko at nanatiling mailap sa batas. Ang pagkakakilanlan ng suspect ay hindi agad na inilabas ng mga pulis sa media dahil sa nababahala sila na magtago ito at mas mahirapan sila sa paghahanap. Ang manhunt operation ay tumagal ng mahigit 4 na buwan hanggang sa kusang loob itong sumuko noong July 19, 2021. Ang suspect ay opisyal ng pinangalanan na si Rolly Flores Cabilites, 39 years old at isang parking attendant na residente ng Kilometro 5, Sulop, Davao del Sur at pansamantalang nakatira sa Bahada, Davao City. Sa sinumpaang salaysay ng suspect, ayon dito, ay hindi siya pinapatulog ng konsensya dahil sa nangyari. May mga pagkakataon din umano na binalak niya na tapusin ang sariling buhay hanggang sa magpasya na lamang siya na sumuko at pagdusahan ang nagawa niyang kasalanan. Ayon sa kanya ay nakainom siya at lulong sa pinagbabawal na gamot nang gawin niya ang karumal-dumal na krimen. Inamin nito nang makita niya ang biktima ay hinila niya ito at sinuntok sa tiyan bago dinala sa damuhan kung saan niya ito ginahasa. Nang matapos ay hinampas niya ang ulo nito ng bato para pigilan ito sa pagtitili at paghingi ng tulong. Kinuha niya rin ang pera ng biktima sa wallet nito bago siya umalis. Ayon sa Davao City Police, ay positibong tumugma ang mga ebidensya na nakalap nila sa suspect, kabilang na dito ang cartographic sketch ng witness at ang lalaki na nakita sa closed-circuit television. Dahil dito,
Ang suspect ay sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay sa Prosecutor's Office ng Davao noong July 24, 2021. Humingi ng tawad sa pamilya ang suspect at sinabing dala lamang ng pagkalasing at pagkalulong sa pinagbabawal na gamot kaya niya iyon nagawa. Sa karumal-dumal na naging kamatayan ni Christine, kahit sino naman ay siguradong hindi makakapagpatawad ng ganun lamang kadali. Ganun pa man, ay nagpasalamat naman sila dahil sa naging mabilis na investigasyon at pagkakadakip sa may sala. Si Christine ay isa lamang sa mga biktima ng ganitong karahasan sa ating bansa. Halos araw-araw ay may mga naibabalitang mga babaeng biktima ng pang-aabuso at panggagahasa sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Maging sa Davao na nasa 5th rank sa pinakaligtas na lugar sa buong mundo ay nagkaroon ng ganitong karumal-dumal na pangyayari. Kaya naman hindi natin masisisi ang karamihan kung bakit nais nila na muling ibalik ang parusang kamatayan. Para kasi sa kanila ay wala nang takot ang mga kriminal na gumagawa ng ganitong uri ng krimen dahil sa mananatili naman silang buhay sa loob ng bilibid. Subalit para sa iba ang lahat ay may karapatang magbago at sapat na umanong parusa ang habang buhay na pagkakakulong. Ngunit paano naman ang mga naulila ng mga biktima? Ilan pa kayang mga babae at walang kalaban-labang mga biktima ang mamamatay sa kamay ng mga taong uhaw sa laman? Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.